Ilan sa pinakaaktibong mga bulkan sa bansa ay ang Mayon, Taal, Bulusan, Pinatubo, Canlaon, Hibok-Hibok, Matutom, Parker, Iriga at Isarog. Bakit pumuputok ang bulkan? Ang pagputok ng bulkan ay nangyayari kapag may pagbabago sa temperatura o pressure sa ilalim nito, dulot ng pagkilos ng magma, hydrothermal o gas. Ano-ano ang mga panganib ng bulkan? Ang pagputok ng bulkan ay may iba't ibang panganib tulad na lamang ng ashfall. Ang pagsabog ng Taal Volcano noong January 12, 2020 sa Batangas, Cavite at ilang karatig na lugar ay nagdulot ng malawakang ashfall na nakapinsala sa mga tao, hayop, agrikultura at transportasyon. Ilang taon na ang lumipas ngunit ramdam pa rin ang epekto nito sa mga karatig lugar. Ang volcanic ash mula sa pagputok ng bulkan ay mapanganib sa kalusugan ng mga tao at hayop, pati na rin sa mga sasakyang panghimpapawid, electronic na kagamitan at makinarya. Maaari rin itong makaapekto sa pananim o agrikultura, serbisyo ng kuryente, tubig at communication towers. Ngayong alam na natin ang panganib na dulot ng volcanic ash, ano nga ba ang mga paghahanda na kailangang gawin bago, habang at pagkatapos ng ashfall? Kung may nagbabadyang pagputok ng bulkan, tumutok sa mga balita mula sa awtoridad kung may babala ng pagputok ng bulkan na maaaring magdulot ng ashfall. Maaari ring tignan ang mobile application ng Volcano PH Info hatid ng DOST PHIVOLCS upang mas makakuha ng detalye o real-time information ukol sa anumang alert ang mayroon sa inyong lugar. Maghanda ng emergency supply kit at ilagay ito sa isang lugar na madali itong makuha. Ito ang mga pangunahing bagay na laman ng emergency kit. Dust mask o N95 mask o pantakip sa bibig at ilong, first aid kit at mga gamot katulad ng alcohol, benda, bulak at gasa, plaster, gamot, tweezer. Pagkain, bottled water, flashlight at mga baterya, radyo na debaterya, mga lighter at posporo, pito, goggles, kutsilyo, mga kumot at damit, lubid o rope na may 7 meters ang haba, plastic na pambalot, mga sabon, shampoo, toothpaste at iba pa, panulat at papel, o notebook na naglalaman ng emergency contact numbers at huwag kakalimutan ang inyong mga pera. Ihanda ang dust mask. Kapag walang dust mask, maaaring gamitin ang malinis na basang tela pantakip sa bibig at ilong at mga goggles para proteksyon sa mata. Ilagay kung saan madali itong makita. Maghanda ng walis, pala at vacuum na may extra bag. Magtabi ng emergency kit sa sasakyan dahil maaaring maipit sa biyahe. Magsagawa ng inspeksyon kung ang bubong ng inyong bahay ay kakayanin ng posibleng bigat dulot ng ashfall. Ihanda ang pagkain at tubig para sa mga alagang hayop at gawin ang plano para sa kanilang paglikas. Alamin ang malapit at ligtas na evacuation area sa inyong lugar. Mainam na aralin ang emergency plan ng paaralan ng mga anak. At sa paglikas, magdala ng laruan o pagkakaabalahan para sa mga bata sa evacuation center. Sa panahong may ashfall na sa inyong lugar, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Takpan ang ilong at bibig ng basa at malinis na tela o dust mask. Isara ang lahat ng mga bintana at pinto sa inyong bahay o gusali upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa inyong bahay. Maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at iba pang mga siwang sa inyong bahay. Patuloy na tumutok sa mga balita tungkol sa pagputok ng bulkan. Takpan ang mga ipunan ng tubig at lagayan ng pagkain upang maiwasang maabuhan. Hugasang mabuti ang lahat ng mga prutas at gulay bago kainin. Ipasok ang inyong mga alagang hayop sa kani-kanilang mga kulungan sa loob ng bahay o sa Animal Evacuation Center upang maiwasang makalanghap ng abo. Kung nagmamaneho ng sasakyan, tumabi at tumigil ng maayos kung matindi na ang pagbagsak ng abo at hindi na makita ang daan. Kung nasa labas, humanap ng masisilungan at magsuot ng salamin o safety goggles. Iwasan ang paggamit ng mga contact lens. At sa oras na matapos ang ashfall, patuloy na takpan ng ilong at bibig habang isinasagawa ang paglilinis.
Gumamit ng vacuum cleaner o pagpagan ang mga kasangkapan upang matanggal ang abo. Tanggalin ang abong naipon sa bubong upang maiwasan ang pagbigat at tuluyang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig upang maiwasan ang pagbara sa loob ng bahay at pagkasira nito. Alisin ang mga abo mula sa mga bintana at pinto ng bahay. Basain muna ng tubig bago ito linisin sa pamamagitan ng sabon at maligamgam na tubig. Ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbabara. Salain at pakuluan ng tubig bago ito inumin. Gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na naabuhan. Ang pagputok ng bulkan ay may malawakan at may pangmatagalang epekto. Ang pagbagsak ng abo dulot ng pagputok ng bulkan ay mapanganib sa mga tao at maging sa mga hayop. Bukod pa rito, ito rin ay maaaring maging sanhi ng pagbaha, pagkasira ng pananim, pinsala sa ari-arian at kabuhayan, pagkawala ng kuryente at tubig sa mga kabahayan, pagkagambala sa serbisyo at higit sa lahat, maaaring panggalingan ng malubhang sakit ng isang tao tulad ng pangangati ng mata, ilong at lalamunan, matinding pag-ubo, at hirap na paghinga at iritasyon sa balat. Ang DSTV Vox ay nagpapaalala sa lahat na makinig at sumunod sa mga gabay na ito, pati na rin sa mga alituntunin ng inyong lokal na pamahalaan. Mahalaga ang tamang kaalaman para sa tamang aksyon. Handa ang may alam.